GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. I am submitting my resignation as a duly elected Senator of the Republic of the Philippines. Kasabay ng kanyang pagbibitiw, Senador Juan Miguel Zubiri, iginit na hindi siya nandaya sa eleksyon. Pinatikos ang anyay trial by publicity laban sa kanya. Mga kapwa niya, Senador, nagulat sa resignation ni Zubiri. Babakante niyang puwesto. Paano na? Coco Pimentel, umaasang mapapabilis na ang desisyon sa kanyang electoral protest. Panghapong klase sa Metro Manila at iba pang lugar, kinansila na naman dahil sa pag-ulan. Panukalang gawing Setyembre ang pasukan. Nabuhay! Mga magulang ng 2 batang namatay sa landslide sa Bohol, labis ang hinagpis. Aabot sa 100 bahay sa Escopa, Quezon City. Nasunog! Video ng hazing sa ilang police trainee sa loob umano mismo ng kampo. Ipinakita ng CHR. Exclusive. Lalaking tinorture naman umano ng militar para paamining miyembro ng Abu Sayyaf. Ikinuwento ang sinapit. Pagnanakaw na mga bata ng bakal mula sa na-traffic na truck. Huling-huli sa video. Police sa United Kingdom tumila po ng mabundol ng isa palang karnaper. Batang taga-Albay na nagsagip sa watawat ng Pilipinas sa gitna ng bahat bagyo. Pinuri ng DepEd at ng National Historical Commission. At ang sorpresang pa-birthday para sa kapuso Twin Stars na sina Barbie Fortesa at Derek Monasterio. Magandang gabi po. Nanggulat si Senador Juan Miguel Zubiri nang magbitiw siya sa pwesto kaninang hapon. Pero nilinaw ni Zubiri na hindi siya nandaya at wala daw siyang itusang mandaya para sa kanya noong 2007 election. Minabuti niya raw na magbitiw dahil labis nang nasasaktan ng kanyang pamilya dahil sa kanya trial by publicity laban sa kanya mula sa Senado. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Melmay, kaninang umaga nga ay nagsimulang umugong ang impormasyon na magre-resign na itong si Senador Juan Miguel Zubiri. Ilan sa mga senador na nakausap natin ay nagsabing imposibleng mangyari ito, pero pagsabit po ng pasado 3:00 ay naging malinaw na ang lahat. Kasama ni Senador Juan Miguel Zubiri ang kanyang pamilya nang dumating sa Senado kanina. Dumiretso sila sa session hall, tila ba kalmado at paminsan-minsay nakakangiti pa sa mga bumabati sa kanila. Maugong na noon na may mahalagang iaanunsyo ang senador sa kanyang privilege speech. I rise on a personal privilege in defense of my and my family's honor, integrity, and dignity. And I address this speech to reach our people to whom I owe my present position. Tinukoy ni Zubiri sa kanyang talumpati ang paglabas nito mga huling araw ng aniyay highly suspected personalities na nagsasabing witness daw sila sa dayaan noong 2007 elections. Quality of health are merely with their vocal cords and without any supporting documents to prove their allegations. These alleged witnesses are now shouting out loud, as if with full orchestration, that my election was marred with irregularities. My rival took advantage of this political situation. He and his supporters are now asking for my resignation as a duly elected Senator of the Republic, despite the pendency of his election protest at the Senate Electoral Tribunal. Nahihirapan na raw pati ang kanyang pamilya sa aniyay trial by publicity.
I could feel how my wife has had sleepless nights. My father and my mother, especially my mother who has undergone 2 major brain operations, who is suffering constantly physically and emotionally, together with my siblings who have been hurt and affected by such unfounded and baseless accusations. Ang hapdi at pait ng kanilang dinaranas dahilan lang sa mga walang basihang paratang laban sa aking pagkatao at bilang isang halal na senador. Kaya nagpasya na raw siyang magbitiw na lang bilang senador. I would be doing an injustice to my fellow men and to this great and honored institution if I continue working half-heartedly and without full concentration and devotion. For this reason, Mr. President, I have directed my lawyers to make proper and immediate representation before the Senate Electoral Tribunal and convey my actuations today with the end in view of expediting the proceedings with a prayer that the tribunal come up with a decision at the soonest possible time. And in this august chamber, without admitting any fault, and with my vehement denial of alleged electoral fraud hurled against me, I am submitting my resignation as a duly elected senator of the Republic of the Philippines in the election for which I am falsely accused without mercy and compassion. Naiproklama si Senador Zubiri bilang panlabing-dalawang senador na nanalo noong 2007 elections sa lamang na halos 20,000 votes kay Attorney Coco Pimentel. Matatapos na ang kanyang termino sa loob ng 2 taon pero dinidinig pa ngayon ng Senate Electoral Tribunal ang protestang isinampa ni Pimentel na tinapatan naman ni Zubiri ng counter-protest. Paglilinaw ni Zubiri, ang pagre-resign niya ay hindi para makaiwas sa hatol ng Senate Electoral Tribunal tungkol sa protesta ng Pandaraya. Giit pa ni Zubiri, hindi siya nandaya. Sa harap ng Diyos at sa harap ng tao ay nais kong pagtibayin na hindi ako nandaya at wala akong kinausap upang mandaya para sa akin sa halalan. Lahat ng akusasyon laban sa akin ay pawang walang katotohanan. I did not cheat. I did not ask anyone to cheat for me. And my family and I will never tolerate any form of electoral fraud. Ayon kay Zubiri, bilang senador, proud siya sa kanyang performance. Sa 70 batas daw na may national significance, 32 rito kasama siya sa mga nagsulong. Kasama na ang mga batas patungkol sa kalikasan, edukasyon, pagbibigay ng hustisya at healthcare. Matapos ang kanyang talumpati, isa-isang binati si Zubiri ng kanyang mga kasamahan. Pinuri naman ni Senate President Juan Ponce Enrile ang desisyon ni Zubiri na magbitiw. Today, I'm happy that in my lifetime and in my watch as Senate President of this Republic, I've seen a man standing before us to uphold the honor of his family and himself. And I salute you for that, Nick. Sa puntong ito, napaluha ang ilan sa mga kamag-anak at kaibigan ni Zubiri. We'll study your resignation and make a decision in due time. I will consult the members of the chamber about it. Mike, Mel, pagkatapos nga ng speech ni Senator Zubiri ay nagkaroon ng caucus ang mga senador. Pinag-usapan po nila yung resignation pero natapos na po yung caucus at wala silang ginawang aksyon dahil hindi raw saklaw ng kapangyarihan ng Senado na tanggapin ito o ibasura man. At depende na raw ito sa Senate Electoral Tribunal na siya dumidinig ng protest at counter-protest between Zubiri at Pimentel. At simula bukas, sinabi naman ng kampo ni Senador Zubiri na hindi na muna ito magre-report sa trabaho. Mike, Mel? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nakapanayam ng GMA News si Senador o dating Senador o ang nagbitiw na Senador Juan Miguel Zubiri at ang kanyang may bahay na si Audrey matapos niyang i-anunsyo ang kanyang pagbibitiw. Dito inihayag ni Zubiri ang kanyang mga plano sa politika at buhay pamilya. Mula sa Senado, nakatutuklayan si Marie Zuman. Marie.
Mike, mabigat, mahirap, pero may tuturing daw na very liberating at talaga namang maipagmamalaki daw ni Senador Juan Miguel Zubiri ang kanyang naging desisyon na magbitiw sa kanyang pwesto matapos nga masangkot ang kanyang pangalan sa umano'y mga dayaan noong 2007 senatorial elections. At kanina, nang makapanayam natin ang mag-asawang si Senador Miguel Zubiri at ang kanyang may bahay na si Audrey, baka sa kanilang mga muka, ang gaan ng loob matapos nga na malagpasan nila ang may tuturing na mabigat na pagsubok sa kanilang politikal at personal na buhay. Narito po ang naging panayam natin sa mag-asawang Zubiri. Una po sa lahat, do you sincerely believe that you won fairly in the 2007 senatorial elections? I sincerely believe that I won fairly, fair and square, with a Supreme Court decision backing it. However, in the last month or so, there are, as I mentioned in my speech, medyo personalities na lumabas at kini-question yung integridad ng halalan sa iba't ibang lugar sa Mindanao. At ayoko naman na may lagay po yung ganyang klaseng katanungan sa kalisipan ng ating mga kababayan. Kaya ako mismo, kasama ng aking pamilya, pinag-usapan namin ng ano pong gawin natin kung sakaling may ebidensya na ipakita na nagkaroon ng dayaan kung saan ako'y nakinabang. Pero gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan na hindi po tayo humingi ng tulong na may mangdaya para sa atin. Wala po tayong hinausap para mandaya para sa atin at hindi po tayo nandadaya. Sir, kung kayo ay talagang naniniwala na kayo ang nanalo, don't you think you are shortchanging your more than 11 million voters who voted for you by this decision to resign? Hindi naman. I think it's a matter of, it's already a matter of perception. Dahil sa nangyayari po investigation sa 2004-2007 elections, parang ang nasa loob po ng kaisipan ng ating mga kababayan ay nagkaroon po ng dayaan noong 2004-2007. At syempre ako po yung nanalong number 12 sa 2007, parang nagkaroon po ng duda ang aking pagkapanalo. Although I believe, and honest to goodness believe that we won, but there are circumstances that have come up in the last few weeks that put our win as a senator in question. Kaya ayoko pong masira ang aking pangalan, nasira ng pangalan ng aking pamilya, at lalo-lalo na halos gabi-gabi hindi nakakatulog yung aking asawa, yung aking nanay palaging nagkakaroon ng seizures dahil sa sakit ng kanyang ulo, at naawa po ako sa aking pamilya. I think alam po natin mga kababayan yan ay dapat mauna pong pag-isipan palagi ng ating mga kababayan na sa hirap ng dinaanan ko, ako'y handang bumitiw sa pwesto para lang may pakita sa kanila, hindi po tayo kapit-tuko. Gaano po kahirap ang ganitong desisyon para sa inyo? Siguro, yung unang mga ilang araw ay mabibigat po itong desisyon sa ating pamilya. Pero after a few weeks na pinag-isipan namin ng mabuti, I think it is the best decision we've made. I'm very proud of my decision. Again, I've said this before, in a country where no one resigns from any controversy, I would like to lead the way in showing the people that there are still public servants willing to do the ultimate sacrifice and leave their position for their country, for their family, and for the institution.